Personal references pa na opisyal ng Hilagang Korea na nagngangalang Ryu Hwan ay binigyan ng briefing ng isang koronel na may peklat sa mukha. Binibigyang diin ng koronel ang kahalagahan ng misyon. Sinasabing kahit ang buhay mismo ay walang halaga kumpara sa gawain. Sa ibang salita, parang ipinapadala niya ang opisyal sa kanyang kamatayan. Binanggit din niya na kung magkikita silang muli, malamang na magiging magkaaway sila at isa lamang sa kanila ang mabubuhay. Pagkalipas ng 2 taon sa Timog Korea, namumuhay si Ryu Hwan ng paya. Ayon sa utos ng opisyal, kailangan niyang makibagay sa lipunan ng Timog Korea na nagpapanggap na isang lokal na tanga. Patuloy siyang nilalait ng mga bata sa kapitbahayan na binabato siya ng mga bato at itinuturing siyang basura. Isang mapamaraan at matipid na babae ang kumupkup sa kanya. Tinatrato siya na parang ina at kilala siya ng lahat sa kapitbahayan bilang Donggo. Ang opisyal ay pinahihirapan ng mga pagdududa tungkol sa kanyang misyon. Sa kabila ng pagiging bihasa sa mga taktika ng labanan, pagsasalita ng maraming wika at mahusay sa lahat ng uri ng sandata, napipilitan siyang umarte na parang hangal. Gayunpaman sinopitan niya ang kanyang misyon nang may tumuso sa responsibilidad. Tuwing umaga, iniirita niya ang kanyang ilong upang magkunwaring may sipon. Natapos na ang marka ng sipon. Nahuhulog siya ng pabigla-bigla sa hagdan. Kunwari ay nagkukunwaring awkward. Nagtatrabaho siya sa kiosk ng babae at regular na nagdanakaw ng soy sausages ang mga bata sa kanya. Iniisip na hindi niya napapansin pero naaalala ni Donggo ang lahat at binabantayan ang mga ninakaw na merienda. Isang lokal na babaeng nagtatrabaho sa gabi ay madalas ding bumisita sa tindahan. Ang kanyang alindog ay nagugulat sa kanya at nahihirapan siyang magpigil kapag siya ay lumalapit na may nakalantad na neckline. Kalma lang, huwag mo itong tingnan. Isa lang niyang pagsukat at para sa mga bata. Humingi ako ng sigarilyo. Pwede kang mapahamak kung ganyan ang suot mo sa publiko, bruha. Para sa kanyang trabaho, tumatanggap siya ng maliit na sahod na itinatago niya sa isang lata mula sa Chupa Chups Lollipop. Siya ay tuwang-tuwa na nakapag-ipon ng 200,000 won sa kanyang misyon. Posibleng bumalik sa Hilagang Korea bilang isang milyonaryo at bumili ng apartment. Para sa sanggunian, ang halagang ito ay katumbas ng $140. Kilala si Donggo sa mga lokal bilang isang walang kwentang tao. Kargyontaran was number order ng Gizgoyit sa Sanbraybang Foster lahat ng residente tuyar. Partikular siyang may gusto sa isang dalaga na nagngangalang Yuran, na palakaibigan sa kanya at tila may pagtingin din sa kanya. Yuran, 22, clerk sa accounting sa isang maliit na kumpanya. Araw-araw kang pinapanganak dito. Gayunpaman, ang nakababatang kapatid niyang estudyante sa high school ay tinutukso siya upang matiyak na ang isang hangal na tulad ni Donggo ay hindi magka-interes sa kanyang kapatid. Gayunpaman, may isang tauhan sa kapitbahayan na alam kung sino talaga si Donggo. Gaano ka nakatagal dito? Ito na na talamutan ng araw. Si Chong Seok ang sagabaghatid. Si Licaros Yuran isa rin siyang ahente ng Hilagang Korea. Ngunit paral na siyang nasa teritoryo ng kalaban kaya nagsimula na siyang makalimutan kung sino talaga siya at nagdududa kung may nagagawa ba siyang kapakipakinabang para sa kanyang bayan. Gayunpaman, pinaaalalahanan siya ni Donggo ng kanyang tungkulin sa kanyang bayan. Tinitiyak na hindi niya maisipang ipagkanulo ang kanyang bansa. Kasama, iyan ang isang mapaghimagsik na ideya. Hindi mo maaaring sukatin ang mga misyon para sa isang dakilang bansa. Sa Bigret, tampalakasin ang kanyang imahe bilang isang hangal. Si Donggo ay nagsimula sa isang misyon na tinatawag na pampublikong pagdumi. Nagsimula siyang dumumi sa harap ng mga nagdaraan sa gitna ng kapitbahayan na parang aso. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na kabilang sa mga nagdaraan ay si Yuran, ang babaeng gusto niya na lubos na nagpanghina sa binata. Kaya sa Greece Gigonics, newan to bawing disbrawl sa Donggo na may pagkidasiyong. Ikaw, maraming manyak, dumudumi sa kalsada. Binalaan kita na huwag sumilip sa kapatid ko. Naiintindihan mo? Umalis ka na lang kapag tapos ka na. Tangka ka! Kailangan ko ng oras na mag-isa. Masakit ba masyado yon? Si Jo Do-seok, ang anak ng babaeng kumupkop sa lalaki, ay lumapit sa kanya. Tinuturing niya si Donggo na parang ampon na kapatid. Si Jo Do-seok ay nagpasya na turuan si Donggo kung paano lumaban para wala nang mangbuli sa kanya. Maganda ang job ni Donggo tapos pinapunta niya sa stratosphere gamit ang uppercut. Gayunpaman, ito ay mga panaginip lang ng lalaki. Sa katotohanan, patuloy siyang nagkukunwaring may kapansanan. Pagkatapos, inabot sa kanya ng delivery man ang isang sobre na may larawan ng kanyang ina na hindi pa niya nakikita. Nakita sa loob ng 11 taon, siya ang tanging koneksyon ni Donggo sa Hilagang Korea, isang emosyonal na parola na pumipigil sa kanya na makalimutan kung saan siya nagmula. Bukod pa rito, regular na sumusulat si Donggo ng mga liham sa kanyang ina. Umaasang maihatid ang mga ito sa kanya balang araw. Isang araw, habang si Donggo, kasama ang tinatawag niyang ampon na kapatid ay nagde-deliver ng mga groceries sa isang customer, napansin niya ang mga palatandaan ng isang nanghihimasok. Pinaghihinalaan niyang may kakaiba at napagpasyahan niyang may espiya na nanirahan dito at kailangan niyang alamin kung ang espiya ay kaaway o kakampi. Sa gabi ng kanilang workout routine, lumapit kay Donggo ang espiya mismo na kahawig ng isang K-pop star na may bleach na buhok. Sila ay nag-away na parang friendly sparring. Pagkatapos ay nagbalik tanaw sila sa kanilang kabataan sa North Korean training camp. Pareho silang mga commander ng mga squad na regular na naglalaban-laban.
range ko ng Jesus Tauhan. Ang pagdating ng kanyang kasama ay nagdudulot ng maraming tanong para kay Donggu. Bakit sila nagpadala ng isa pang intelligence officer sa parehong lugar? Inamin ng lalaking may kulay kahel na buhok na siya ay ipinadala upang kontrolin si Donggu at alamin kung siya ay tapat pa rin sa kanyang bayan. Pero hindi naniniwala si Donggu sa lalaking may kulay kahel na buhok, kaya sa umaga ay sinimulan niyang sundan ang kanyang kasama. Ang ating tao ay matagumpay na nagsagawa ng pagmamanman at nakita kung paano sinusubukan ng kanyang kasama na mag-audition para sa isang lokal na rock group. Gayunpaman, ang kanyang kakayahan sa pagtugtog ng gitara mula sa Hilagang Korea ay sapat lamang para makipagkumpetensya sa mga unang baitang. Sa gitna ng ibang mga kalahok, siya ay mukhang, sa madaling salita, hindi kaya-aya. Hindi ko inaasahan yon. Ang mga tao sa timog ay talagang marunong kumanta at tumugtog. Pagkatapos ng audition, sa isang pag-uusap kay Donggu, inamin ng may kulay kahel na buhok na ang kanyang misyon ay magpanggap na rockstar para makihalubilo sa karamihan. Naguguluhan si Donggu, iniisip kung bakit siya ang may tungkuling magpanggap na hangal na tinatapakan ng lahat habang ang kanyang kasama ay may ganoong prestihiyosong alamat. Sa gabi, nagising si Donggu dahil sa malakas na katok sa pinto. Isa ito sa mga batang laging nambubuli sa kanya. Umiiyak ang bata at humihingi ng tulong kay Donggu para hanapin ang nawawala niyang kapatid. Ang buong kapitbahayan ay naghahanap na sa nawawalang bata. Gamit ang kanyang kakayahan, mabilis na nahanap ni Donggu ang bakas. Diabetes sa kabataan. Dapat bawasan ng matatamis. Walang bakas ng pag-aaway. Sa pamamagitan ng pagsusuri sa ihi ng bata, katulad ni Connor sa Detroit Become Human, tumalon siya sa mga bubong na parang ninja nang marinig ang boses ng bata. Pagkatapos, kumuha siya ng damit mula sa unang makitang sampayan para mag-disguise sakaling kailanganin. Sa akla, napansin Donggu, the Ibarosbarans Barbero, lolbas na pumuntang Fatamsabas yung lalakas parabas cookies na laging ibinibigay ng Barbero sa kanya. Sa katunayan, may gusto ang Barbero sa nanay na bata, kaya't nagtatatag siya ng relasyon sa mga anak nito. Samantala, dumating ang ibang residente sa lugar at napansin si Donggu na may kakaibang kasuotan. Naku, ano ang pinili ko? Pinagkakamalan siya ng lahat na isang manyak na dumukot sa bata. Iyan ang aking lingerie. Pero sa kabutiang palad, nagawa ni Donggu na makatakas agad salamat sa kanyang mahusay na pisikal na kondisyon. Iniligtas siya ni Ginoong Pak mula sa manyak. Natakot mo kami. Salamat, sir. Saan ka nanggaling? Kambukaan, inintrix ang espesyal na serbis dyan Timog Korea ang espirang Hilagang Korea. Sinabi niya sa kanila na 16 na taon na ang nakalipas, isang espesyal na squad 54 ang nilikha na binubuo ng pinakamahusay na mga sundalo na kayang lumaban hanggang sa huli. Sila ay pinili mula sa 10,000 mga sundalo ng Hilagang Korea upang bumuo ng isang unit para sa paglusob sa Timog Korea. Ang mga sleeper agent na ito ay handang isagawa ang anumang utos mula sa kanilang bayan anumang sandali. Pagkatapos ay dumating ang delivery man kay Donggu. Sinabihan niya ang lalaki na tapos na ang kanyang misyon at babalik na siya sa kanyang bayan matapos ang 16 na taon sa Timog Korea. Gayunpaman, humihiling siya kay Donggu na bigyan siya ng baril dahil ang buong pamilya niya sa Hilagang Korea ay naaresto habang sinusubukang tumakas papuntang China. Plano niyang patayin ang ilang opisyal ng Timog Korea at pagkatapos ay magpakamatay. Umaasang may pagkakataon na maliligtas ang kanyang pamilya kung gagawin niya ito. Inuutusan siya ni Donggu na panatilihin ang kanyang composure sa harap ng kanilang bayan at umiwas sa paggawa ng anumang kalokohan. Door ditugol sa atin yan. Unit, may modern grand was freeligas ng iyong pamilya. Udi bari alam sa sitwasyon. Yaw din sa gayang fibra slam la ses manint. Ganyan mag-apos ay pinalis ng lalaki ang matabang lalaki na nagsasabing, Manatiling tapat sa Republika hanggang sa huling sandali ng iyong buhay. Sikapin mo pa. Pangbabuhay at makauwi. Yun lang ang paraan para muling makasma ang iyong pamilya kung sila'y buhay pa kahit nasa kulungan na maganap ang muling pagkikita. Samantala, isang hindi kilalang espiya ang pumatay sa bilanggo ng Hilagang Korea na nagbunyag ng impormasyon tungkol sa Squad 54 sa intelihensya ng Timog Korea. Bilang resulta, nagpasya ang mga autoridad ng Timog Korea na lumikha ng isang espesyal na unit para harapin ang Squad 54. Sa gabi, sumulat si Donggu ng isa pang liham sa kanyang ina na nagkukumpisal na baka hindi na siya makabalik ng buhay sa Hilagang Korea. Idinagdag niya ito sa tambak ng iba pang hindi na ipadalang mga liham. Isang estranghero ang nagtutok ng baril sa kanyang ulo. Tinanong ni Donggu, Alam mo ba kung sino ang tinatarget mo? Tinanong niya tungkol sa unit ng lalaki pero nanatiling tahimik ang estranghero. Lumalabas na siya ang parehong bumaril na pumatay sa taksil ilang oras na ang nakalipas. Sabi niya dumating siya para subukan ang katapatan ni Donggu sa Hilagang Korea at pagkatapos ay tumakas. Sinubukan ni Donggu na habulin ng lalaki pero pagkatapos ng mahabang habulan sa mga bubong ng mabababang gusali, nagawang mawala ng misteryosong estranghero. Napansin ng lokal na babaeng nagbebenta ng aliw si Donggu sa bubong at tinanyayahan siyang maglibang. Pinapasaya ni Donggu ang lasing na babae sa isang carousel at pagkatapos habang may luha sa kanyang mga mata, ikinuwento niya sa kanya ang tungkol sa kanyang mahirap na buhay. Ang totoong pangalan ko ay Ha Chunan. Tapusin na natin ito agad. Sa edad na 18, nanganak siya ng isang bata na ibinigay ng kanyang mga magulang para ampunin sa Estados Unidos. Miss na miss niya ito. Inuwi ni Donggu ang lasing na babae at pagkatapos ay ikinuwento sa rockstar wannabe ang tungkol sa engkwentro sa misteryosong estranghero. Gayunpaman, hindi masyadong nag-aalala ang lalaki tungkol dito. Sa daan pa uwi, napansin ni Donggu na sinusundan siya ng parehong estranghero. Nalamangan ni Donggu ang kanyang tagasunod at nagawa niyang sorpresahin ito. Lumalabas na ang estrangherong ito ay dating tauhan ni Donggu. Sumali siya sa grupo bilang isang batang lalaki at palaging hinahangaan ang kanyang komandante.
Ginagalang kita kasama kapitan. Ang pangalan niya ay Hyejin. Gayunpaman, hindi nagtagumpay ang mga pagtatangka na makipag-usap sa kanya. Ikaw ba ay nakatalaga dito? At muling nakatakas ang binata mula kay Donggu. Ang lahat ng mga hindi inaasahang pagkikita na ito ay nagpagulo kay Donggu dahil sa unang pagkakataon sa maraming taon, nakatagpo siya ng 2 iba pang opisyal ng intelihensya ng Hilagang Korea. Kinabukasan ng umaga, muling nakatagpo ni Donggu si Hyejin. Ang binata ay nasa Timog Korea bilang isang estudyante sa mataas na paaralan. Ang kanyang misyon ay makipagkaibigan sa kapatid ni Yuran, ang isa na palaging nambubuli kay Donggu upang pigilan siyang tumingin sa kanyang kapatid na babae. Sa gabi habang inaabangan ng estudyante, sinubukan muli ni Donggu na alamin ang kanyang mga layunin sa South Korea. Sinabi niya na kailangan niyang palitan si Kal Sang-woo, ang matabang lalaki na nagkukunwaring tagapaghatid. Nasaksiyan nila ang lantad na paglapit ng amo ni Yuran na walang puwang para sa pagiging banayad na nagpapahiwatig ng isang malapit na koneksyon. Hinihiling ni Donggu sa estudyante na makialam pero tumanggi ito at pinupuna lamang ang kapitan sa pagkakaroon ng koneksyon sa mga lokal na residente. Pumunta ka at tulungan mo siya. Hindi niya dapat ako makita. Bakit ko tutulungan ang babaeng iyon mula sa timog? Nag-aalala ka ba sa kanya? Pagkatapos ay sinabi ni Donggu, Hindi at para sa kanya. Kapatid siya ni Eugene. Kailangan mong makuha ang loob ng pamilya para makuha ang tiwala nito. kinidnap nila ang lalaki at binihisan siya ng mga damit na suot ni Donggu nang mapagkamalan siyang manyak habang hinahanap ang nawawalang bata. Binablackmail nila ang lalaki. Nagbabanta na ilalabas ang mga larawan online kung patuloy niyang guguluhin si Yuran. Kinaumagahan, masayang nagkakasama ang 3 lihim na ahente sa bubong ng tindahan kung saan nagtatrabaho si Donggu. Bigla nilang napansin ang alitan sa pagitan ng babaeng kumupkop sa kanya at ng mga lokal na siga. Tinakot nila ang babae na kung bibili siya mula sa ibang supplier, magkakaroon ng malaking problema ang kanyang tindahan. Hindi kayang manood lang ni Donggu at nakialam siya sa gulo nang hindi sinisira ang kanyang hangal na imahe. Hinilipat niya ang agresyon sa kanyang sarili. Pagkatapos ay itinulak ng siga ang babae pero nagawa ni Donggu na pagaanin ang kanyang pagbagsak. Handa na siyang makipaglaban pero pinigilan siya ng babae. Huwag. Iwasan mo ang gulo. Huwag mong itaas ang kamao mo. Ang Jerusalem States nagpaligalig sa kanya. Napagtanto niya na maaring naiintindihan ng babae na nagkukunwari lang siyang tanga. Sa gabi, bumalik ang anak ng babae mula sa trabaho at balak hanapin ang mga siga. Intern siya sa pulis kaya determinado siya. Pumunta si Donggu sa estudyante sa gasolinahan kung saan siya nagtatrabaho bilang attendant at humingi ng tulong para palayain ang tinatawag niyang stepbrother. Hinuli siya ng mga siga nang subukan niyang harapin sila. Ang estudyante ay walang kahirap-hirap na nakikitungo sa mga siga. Alex to sa betul safety med Donggu Grangkong sa Tidsems. Gao da race Grangkong Hangolf at sinawaz kapatid na kailangan maging malakas upang alagaan ang pamilya. Pero huwag kang mag-alala. Aalagaan ko ang pamilya ko hanggang sa huli. Maasahan mo ako? Naiintindihan mo? Huwag sisihin ang ninong, pare. Kininausin habang nasa barbecue kasama ang mga kapitbahay at malalapit na kaibigan, nahuli ni Donggu ang sarili niyang iniisip na sa kapaligirang ito siya ay nagbabago at natatakot siya na baka masyado siyang ma-attach sa lugar na ito. Samantala, sa Hilagang Korea, binisita ng koronel na may peklat sa mukha ang ministro. Sinabi ng ministro na balak nilang pagbutihin ang relasyon sa Timog Korea at ang presensya ng mga espiya mula sa Squad 54 sa Timog Korea ay maaaring magpahirap sa pagpapalapit ng dalawang estado. Dahil sinalstan ng ministro, ang koronel na puwiin ang laas ng espiya. Bikiraos ay buwagan ng grupo at ideklara silang mga taksil sa bayan. Bikiraos na isawawad at house pomse ang daas ng espiya at sirain ang laas ng dokumentasyon tungkol sa kanila. Ngunit hiniling ng koronel sa ministro na bigyan ng pagkakataon ang mga espiya na mamatay bilang mga bayana, hindi bilang mga taksel. Nangako siyang ibibigay sa kanila ang utos na magpakamatay sa Timog Korea. Sigurado ka ba dyan? Papatayin ko silang lahat mismo kung may anumang pagsuway. Si Donggu ay nag-enjoy sa kanyang walang alalahaning buhay sa South Korea, ngunit nagwawakas ito nang makatanggap siya ng mensahe sa kanyang pager na may utos na mag-self-destruct. Pagkatapos nito, isang alon ng mga nakakatakot na kaso ng mga tao na gumagawa ng hindi maiisip ang kumalat sa South Korea. Lumapit ang batang estudyante kay Donggu. Nalilito rin ang bata. Balak niyang patayin si Donggu dahil naiintindihan niyang hindi ito sumunod sa utos dahil buhay pa siya. Huwag kang tanga. Alisin mo ang baril. Ano ang sinabi ko sa iyo, Luan? Tayo ay katulad lang ng mga nasa... Sa kalaunan, sumiklab ang alitan sa pagitan ng 3 espiya. Handa na si Donggu na gawin ang hindi maisip at sundin ang utos, pero gusto niyang malaman kung aalagaan ng Republika ang kanyang ina. Bago isagawa ang gawain, nais niyang kumonsulta sa kanyang instruktor. Samantala, naguguluhan ang mga serbisyong intelihensya ng Timog Korea sa dami ng mga bangkay sa magdamag. Gayunpaman, hindi gaanong nagulat ang pinuno ng espesyal na unit. 3 na lang ang natitira. Bata pa sila. Sundin mo lang ang utos. Inutusan siya ng pamunuan na huwag makialam at hayaan ang mga espiya ng kalaban na tapusin ang gawain. Pero hindi niya kayang iwanan ito ng ganoon at balak niyang iligtas ang natitirang mga tao. Di nagtagal sa kung anong paraan natagpuan ng pinuno ng espesyal na unit ng Timog Korea si Donggu at hinimok siyang tanggihan ng utos. Habang nag-uusap sila, lumalabas na siya rin ay mula sa Squad 54. Sa huli ay tumakas patungong Timog Korea at ayaw lang na ang mga kabataan ay bulag na isakripisyo ang kanilang buhay para sa mailap na mga ideal ng bayan. Inatake ng estudyante ang opisyal at hinabol siya. Ngunit nagawa siyang mahuli ng mga espesyal na puwersa ng Timog Korea. Itago mo ako. Tumakas ako.
Ano? Pumunta si Donggu sa barbero at nagpagupit. Nagpakita siya sa lahat ng mga taong naging mahalaga sa kanyang tunay na anyo. Nagpaalam siya sa babaeng kumupkop sa kanya. Nagsabi ng mga matatalinong salita ng pamamaalam kay Yuran at sa kanyang nakababatang kapatid. Pagkatapos, ibinigay niya ang lahat ng kanyang ipon sa babaeng nagtatrabaho sa gabi at binigyan din siya ng isang papel na may address ng kanyang anak sa Estados Unidos. Ikaw ay sapat na para bumili ng tiket. Ang iyong ampun na anak. At magtakip ka ng kaunti. Pagkatapos ay pinatulog niya ang opisyal ng espesyal na unit at ginamit ang kanyang mikropono para makipag-ugnayan sa hepe. Sinabi ng hepe kay Donggu na dumating ang colonel sa South Korea para tapusin ang natitirang mga espiya. Mga GPS na aparato sa inyong mga katawan. Iminungkahi ni Donggu kay Rockstar na pumunta sila sa isang liblib na lugar upang maiwasan ang paglalagay sa panganib ng mga lokal na residente. Sa panahon ng interogasyon, hiniling ng batang estudyante sa pinuno ng espesyal na unit na isama siya. Nais niyang tumulong na iligtas ang kanyang komander mula sa mga mamamatay tao mula sa Hilaga at para doon, nangangako siyang tatalikuran ang kanyang bayan. Samantala, sa isang abandonadong gusali, natagpuan ng bugbog na koronel si Donggu. Iminungkahi ng koronel na isagawa ng lalaki ang utos. There si Donggu Rabristo, pero gusto niyang moment sin algaan ng Republika ang kanyang ina bago iyon. Tumanggi ang koronel na may peklat sa mukha na sagutin ang tanong na ito at inuulit lamang ang utos. Ang utos mula sa bansa ay walang kondisyon. Bilang resulta, nagkaroon ng laban. Asudinao, Daya, Halo sa isang barilan. Sa panahong ito, nahulog si Donggu mula sa bintana ng gusali. Sa sandaling ito, lumapit sa kanya ang dalawang batang lalaki na dating nambubuli sa kanya. Donggu, ano ang nangyayari? Umalis ka. Bakit? Tatay ka na naman ba? Hindi ka dapat dumumi kung saan ka nakikita ng mga tao. Sa sandaling ito, dumating ang Rockstar sakto sa oras sakay ng isang Koreanong kotse at isinama si Donggu kasama ang mga bata. Ibinaba nila ang mga bata malapit sa kanilang bahay at pumunta sa napagkasunduang lugar, isa pang abandonadong gusali. Dati nang nakilala ni Donggu ang matabang courier at hiniling sa kanya na magdala ng mga armas mula sa kanyang bahay dito. Sa gusali, inabot ng courier sa kanila ang isang bag pero sa loob ay mga bricks ang laman. Napagtanto nila na hindi kakampi ang matabang lalaki. Pangwaniusin man ng courier di son sa misyon ay 20 ay nanokrispuyik para hindi nila ipagkanulo ang Republika. Alam mo, sigurado ako, ngayon napatunayan na tama dahil ipinagkanulo mo ang bansa. Hayaan mong ipakilala ko ang sarili ko. Ako ay isang propesor ng pilosopiyang pampolitika sa Universidad ng Bisunhok. Tuwarding sensientos daw yan ang nagsbulaan tuwad. Sa gitnang gulo, nalaman ni Donggu murder sa parawang klalaki na kapag ang isang espiya ay ipinadala sa misyon, agad na ikinukulong ang kanyang mga kamag-anak. Dahil hindi sinunod ni Donggu ang utos na magpakamatay, pinatay ang kanyang ina. Sa sandaling iyon, dumating ang may peklat na koronel kasama ang kanyang katulong sa lugar. Dumating din ang mga espesyal na puwersa ng South Korea. Ang estudyante na sa huli ay isinama nila ay nakatakas mula sa kotse at inalis ang ilang mga sniper ng North Korea upang iligtas ang kanyang kapitan. Lahat ng mga sniper ay naalis na. Pumunta ka at iligtas ang kapitan, mabilis. The Rockstar ito si Donggu despite sa buong drobos atakes bala kalukot na koronel. Gayon pa man nahabol sila nito kesma ang kanyang mga tauhan. Nagpapatuloy ang laban sa buwong. Habang ang Rockstar ay nakikipaglaban sa mga tauhan ng koronel, si Donggu ay humaharap ng isa-isa sa kontrabidang may peklat sa mukha. Gayunpam, nalamastar ng gusot na koronel ng kanyang alagad sa labanan ay sa malapit na niyang tapusin ang bata, dumating ang mga espesyal na puwersa ng Timog Korea sa bubong. Ang estudyante na nagkunwaring operatiba ng espesyal na puwersa ay binaril ang bugbog na koronel na naglabas ng granada upang pasabugin ang sarili kasama ang natitirang mga espiya. Gayunpaman, isinakripisyo ng Rockstar ang kanyang sarili. Hinawakan niya ang koronel at sabay silang nahulog mula sa bubong ng gusali. Tumakbo ang estudyante papunta sa kanyang komander at sinubukang protektahan siya. Hindi siya handang sumuko. Novel down but off Thursday sabi ko walang tadyangan na Gumising ka. Magpakasensya ka. natagpuan ni Donggu ang isang passbook sa bulsa ng kanyang jacket. Inilagay doon ng babaeng kumuha sa kanya. Nakita niya na bawat buwan ay nagdedeposito siya ng pera sa kanyang account para sa kanyang mga gastusin. Naalala ng lalaki kung paano siya tinatawag na anak ng babae. Sa desperasyon, sumisigaw siya na gusto niyang bumalik sa kanyang bagong pamilya at mga mahal sa buhay kung saan siya nanirahan sa nakaraang ilang taon. Pero sa takot, binaril ng estudyante ang pinuno ng espesyal na unit at nagkaroon ng palitan ng putok. Niaakap ni Donggu ang kanyang alaga at tinatamaan sila ng ulan ng bala. Tuligya sila mula sa bubong ng gusali. Naliwag ang kanyang walang buhay na mga katawan. Naririnig natin ang kanilang pag-uusap mula kanina tungkol sa kung sino ang gusto nilang maging sa susunod na buhay. Isang karaniwang tao na nakatira sa isang mapayapang bansa. Sana makatira ako sa tabi ng inyong karaniwang pamilya. Kung ganoon, ako ang magiging kaakit-akit na dalaga sa tabi ng bahay ninyong dalawa.